Si Ren ay isang kaawa-awang walang trabaho na tambay na kailangang ipaupa ang kanyang bahay para sa pera. Ngunit, nagbago ang lahat nang magsimulang magpakita ang mga kapus sa perang halimaw na kontrabida upang manirahan sa kanyang bahay, kaya't nagpasya siyang singilin sila para sa bayad. Nagsisimula ang lahat sa araw na ang ating malinis ang pangalan na bida, si Ren, ay humarap sa pinakamasamang bangungot ng lahat. Ang pagkuha ng trabaho, sa buong maghapon, patuloy siyang nahaharap sa pagtanggi, at tinanggihan pa nga siya mula sa isang Mia Khalifa Film Company dahil sa kakulangan ng angkop na pisikal na katangian. Kalaunan, umidlip siya sandali sa parke, ngunit ginayang siya ng isang kontrabida na si Lily, na naghahanap ng direksyon. Ipinakita niya rito ang isang flyer ng bahay na ipinapaupa, at nagulat si Ren. Para makita na yon ang bahay niya, na pinaparenta niya. Napagtanto kung gaano kalambat ang utak nito dahil hindi alam ang simpleng direksyon, nagpasya si Ren na tulungan siya tulad ng isang mabuting Samaritano. Pagkatapos, sumakay sila ng bus papunta sa lugar ni Ren, at pagkababa nila, binalaan ni Ren si Lily na mapanganib magtiwala sa mga estranghero, nakita kung gaano kadali itong sumunod sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ni Lily sa kanya na siya ay malakas, at unang naranasan ito ni Ren nang mahirapan siyang tulungan si Lily sa pagbubuhat ng malite nito. Samantalang madali itong binuhat ni Lily. Noon din, may naramdaman si Lily na presensya, at itinulak niya ito sa isang pader habang hinihimok si Ren na umuwi nang wala siya. Sinasabi rito na may kailangan siyang asikasuhin. Hindi alam ni Ren ang nangyayari, tumatanggi si Ren na iwanan ng isang babae nang mag-isa sa dilim ng gabi. Bigla, isang kawan ng mga paniki ang lumipad patungo sa kanila, at humingi ng paumanhin si Lily sa pagkakasangkot kay Ren dito bago biglang magbago anyo bilang isang astig na puting buhok na furry, na ikinagulat nito. Mula sa kung saan, isang babaeng vampira ang sumugod at sumalakay kay Lily, nagsisimula ng isang matinding labanan sa santukan na kaiinggitan ng One Punch Man na makita. Pagkatapos, ginamit ng babaeng vampira ang mga pakpak nito upang magkaroon ng kalamangan, at lumapit patungo kay Ren, layo nitong higupin ang kanyang dugo. Alam kung gaano nakamamatay ang kanyang lalamunan. Ang teknik ay, mabilis na hamarang si Lily at pinainit ang mga ladrilyo upang pinilit siyang umurong. Pagkatapos, humingi ng tawad si Lily sa nangyari, at hiniling sa kanya na huwag sabihin kahit kanino ang nakita niya. Umalis siya pagkatapos, naghahanap ng ibang matutuluyan, ngunit nakita ni Ren ang kabutihan sa kanyang puso at tumanggi siyang hayaang matulog ito sa kalye na parang aso, kaya dinala niya ito sa kanyang lugar, kahit alam ang panganib na sumusunod sa kanya. Pagkatapos, nakarating sila sa lugar ni Ren, at ipinakita niya ang kwarto kung saan ito mananatili, kung saan nakapagpahinga rin siya ng mahimbing. Gayunpaman, sa umaga, nagising si Ren sa pagsigaw ni Lily, at nang tingnan niya ito, nakita niya na takot ito sa kanyang pusa. Rolly, biglang lumamig ang silid, at nang tingnan ni Ren ang mga bintana, may mga paniki na lumipad sa loob ng bahay. Lumitaw ang vampira, hinatak si Ren palayo kay Lily, at inakusahan si Lily ng pagdukot sa kanya. Nagtalo ang dalawang babae, na may mas maliit na budget sa animasyon kaysa noong huli. Parehong sinasabing nandyan sila upang iligtas si Ren mula sa isa't isa. Nang makita ang kanyang tahanan na nasa Syra, galit na pinatigil silang dalawa ni Ren. Pagkatapos hamupa ang lahat, ipinakilala ng vampirang babae ang sarili niya bilang si Vivian, isang dugong bughaw mula sa sako ng dugo. Ibinunyag niya na naghahanap din siya ng matutuluyan, at gustong umupa ng kwarto sa bahay ni Ren, tulad ng kagustuhan ni Lily noon. Tumutol si Lily at sinira pa ang isang mesa sa galit, ngunit sinabi ni Ren kay Lily na maglinis at dinala si Vivian sa isang bakanting kwarto na maaaring upahan niya. Tuwang-tuwa na mayroon siyang dalawang nagbabayad na nangungupahan. Ngunit pagdating ng oras ng pagbabayad ng upa sa unang buwan, napagtanto ni Vivian na nawawala ang kanyang pera, na nag-iwan sa kanya ng lubusang walang-wala. Nagsimula siyang umiyak, nangangakong babayaran niya si Ren sa ibang pagkakataon, at naawa si Ren, kaya pinayagan niya itong manatili hanggat babayaran siya nito mamaya. Bilang pasasalamat, nangako si Vivian na magluluto para sa kanya mula ngayon, at sa pagkagulat niya at ni Lily. Ang pagluluto ng vampira ay kasing husay ng kay Gordon Ramsay. Bigla, nakatanggap si Ren ng tawag mula sa hindi kilalang numero, at agresibong sinabi ng tumatawag siya tungkol sa kanyang aplikasyon sa kanilang kumpanya ng komersyo, ngunit hindi maalala ni Ren na nag-apply siya. Gayunpaman,
Sinigawan niya ito na magpakita sa kanilang opisina pagsapit ng 2:00 ng hapon, at mabilis siyang binigyan ng address bago ibaba ang telepono. Di nagtagal, nagtungo si Ren sa lokasyon, umaasang tuluyan na niyang malalampasan ang bangungot ng paghahanap ng trabaho, at makakuha nga ng isa. Pagdating niya sa squatter kung saan dapat ang kumpanya, tumawag muli ang tumatawag at sinabihan siya na hawakan ang poste ng telepono sa tabi niya. Pagkatapos niya, inilagay ang kanyang kamay doon, sinabi nito sa kanya na tumingin sa langit, at sa kanyang pagkagulat, mayroong malaking kastilyo na lumulutang ng pabaliktad sa kalangitan. Pagkatapos ay sinabi ng tumawag kay Ren na dahan-daang alisin ang kanyang kamay mula sa poste, at nang gawin niya ito, ang kanyang katawan ay bumulusok pataas, na humila sa kanya diretso sa kastilyo na parang isang portal ang humila sa kanya. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa harap ng isang dambuhalang pinto, at nang sumilip siya sa loob, isang kakaibang asul na hologram na parang robot ang lumitaw at ginabayan siya patungo sa kanyang patutunguhan. Di nagtagal, dumating siya sa opisina ng babaeng maingay mula sa telepono. Ang babae, tinatanggap siya sa kanilang organisasyon na tinatawag na Space at ipinakilala ang sarili bilang si Raven, na nagsasabing siya ang magiging boss niya sa hinaharap. Tinawag niya itong lumapit, at nang lumapit ito, ay sinabi nitong may maganda siyang mga mata, na ikinagulat niya. Pagkatapos, inalok niya ito ng upuan, at biglang lumitaw ang isang silya sa tabi nito. Habang pinipilit pa ring kumbinsihin ni Ren ang sarili na hindi siya gumagamit ng kung anong ipinagbabawal na gamot, inilabas ni Raven ang isang cup ng ramen at sinimulang kainin ito, na lalo pang nagpadagdag sa kaabsurda ng sitwasyon. Sa wakas, nakahimasmasan si Ren at nagtanong kung bakit siya naroon. Sabi ni Raven, naroon siya para sa isang interview, ngunit iginigiit ni Ren na walang kumpanya ng komersyo kahit saan. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang kumpanya ay isa lamang pantekip, at ang Space ay isa talagang kaakibat na departamento na responsable sa pamamahala sa lahat ng universo. Halos natigilan si Ren sa dami ng impormasyong ibinubuhos niya, ngunit sinabi niya rito na napili lamang siya para sa posisyon bilang kanyang assistant examiner. Idinagdag niya na ang kanyang tungkulin bilang examiner ay kinabibilangan ng pagtiyak na hindi sinisira ng mga mapanganib na lahi ang mga mundo, at na naipasa na niya ang paunang pagsubok sa paghahanap sa dalawang pinatalsik. Sa isang kisap mata, inilipat niya ito sa isang futuristic na silid, at ipinaliwanag ni Raven na ang kanyang trabaho ay may dalawang bahagi. Una, kailangan niyang tanggapin. Marami pang nangungupahan, lahat sila ay mga natatanging itinuring na iba tulad nina Lily at Vivian. Ikalawa, kailangan niyang tulungan siya sa paglilinis na kinasasangkutan ng mga pasaway na nilalang. Dahil nalilito pa rin, tinanong ni Ren kung ano ba talaga ang gagawin niya. At sinabi lamang ni Raven na tiyakin niyang hindi mapapahamak ang kanyang mga nangungupahan. Pagkatapos ay tinanong ni Ren kung ano ang mangyayari kung tanggihan niya ang trabaho. Kalmadong sinabi ni Raven na papawiin ang kanyang alaala, at aalisin sa kanya ang kanyang mga bagong nangungupahan. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang tumanggap ng bagong buhay o bumalik sa dati niyang, walang kwentang buhay, kung saan ang tanging ginawa niya ay magpalipas ng oras sa paghanga sa anime wafes at umiyak dahil walang trabaho. Tulad ng mga talunan na nanunood ng video na ito. Matapos ipaliwanag ang lahat, bumalik sila sa kanyang opisina. Tinanong ni Ren kung may kinalaman sa anumang immoral ang trabaho, ngunit ipinaalala ni Raven sa kanya na ang kanilang layunin ay panatilihin ang kapayapaan. Binanggit din niya na napakalaki ng sweldo, at inabot sa kanya ang isang kontrata na naglilista ng lahat ng benepisyong matatanggap niya, na kumuha ng kanyang pansin. Dahil sa mga benepisyong nanatili sa kanyang isip, sa huli ay pinirmahan ni Ren ang dokumento. Nang matapos na siya, sinabi ni Raven sa kanya na malaya na siyang umuwi. Pagkatapos, ipinakita ni Ren ang kontrata sa dalawang pasaway na nakatira sa kanyang bahay, ngunit parehong nagdududa sina Lily at Vivian. Tungkol sa lahat ng ipinapaliwanag niya. Sabi ni Vivian na sa lahat ng taon niya sa buhay, hindi pa niya naririnig ang organisasyong Space, o ang bagong nakakaakit na amo ni Ren na si Raven. Gayunpaman, inamin niya na mukhang walang koneksyon si Raven sa Demon Hunters, lalo na dahil sinabihan si Ren na protektahan sila. Dahil doon, nagsimulang isipin ni Vivian na baka hindi naman masama ang trabaho, lalo na dahil nakikinabang sila rito. Pagkatapos, isiniwalat ni Vivian na lumabas siya kaninang hapon upang tiyakin na hindi siya sinusundan ng Demon Hunters.
Tinanong siya ni Ren tungkol sa kanila at kung kasama si Tanjiro sa kanilang grupo, ngunit sinabi ni Vivian na hindi at ipinaliwanag na ang mga demon hunters na kanilang kinakaharap ay mga halimaw na pinaghalong uri, na may kalahating dugong tao na matagal nang nakikipaglaban sa mga nilalang na katulad niya, na walang malinaw na nagwawagi. Matapos marinig yon, bumaling si Ren kay Lily at tinanong kung may alam siya tungkol sa kanila, at umamin siyang hindi pa siya nakasalamuhan ng isa at nakita lamang niya sila sa telebisyon. Mas lalo lang itong nagbigay kay Vivian ng dahilan para tawagin siyang walang alam, at ipinagtanggol ni Lily ang sarili sa pagsasabing buong buhay niya ay kasama siya ng mga tao, kaya hindi siya gaanong nakakaalam tungkol sa kanila. Sa pagkaalam na maaaring nasa panganib si Ren, sinabi ni Vivian na kung magdadala ng problema ang mga mangangaso ng demonyo sa bahay, kung gayon, siya ang unang aalis, kasama si Lily, para iwasang masangkot si Ren sa gulo. Kalaunan, natutulog si Ren nang bigla siyang mapadpad sa parehong lugar kung saan pumupunta si Black Panther para makipagkita sa kanyang mga ninuno. Naglakad siya ng walang patutunguhan hanggang sa nagsimulang puntiryahin siya ng isang grupo ng mga lobo. Tumakbo siya palayo ngunit nadulas at bumagsak perpekto para maging tanghalian ng mga lobo, ngunit nang akmang susugurin siya ng isang lobo, nagising siya sa boses ni Lily. Sa simula, inakala ni Ren na panaginip lang yun, ngunit napansin niya na may balahibo ng lobo sa kanya. Nagtipon sila upang suriin ito, at sinabi ni Vivian na walang madilim na mahika ang nagmumula rito. Sinubukan naman ni Lily na hanapin ito, at sinabing ito ay hindi rin mula sa kanyang angka ng lobo. Una, nag-aalok si Vivian ng ilang agimat kay Ren bilang proteksyon, tulad ng isang trigram na nahawakan ni Genghis Khan, mga anteng-anteng na may kakaibang sangkap mula sa Faraon, at maging isang kristal na bola na ginamit ni Merlin sa kanyang mga kakaibang pamamaraan. Ngunit pagkatapos, nagpasya si Vivian na dapat siyang magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng kanyang dugo gamit ang kanyang mahika mula sa sekta ng dugo, ngunit patuloy itong nawawala mula sa kamay ni Ren. Pagkatapos, gumamit siya ng isang oras sayon, ngunit sa halip na tumama kay Ren, pinatulog nito si Lily ng mahimbing. Nakita ang lahat ng ito, nagpasya si Ren na tanungin si Raven tungkol dito. Ngunit sa tamang-tama na pagkakataon, tinawagan siya ni Raven at inutusan siyang bumalik sa opisina kinabukasan, dahil may naghihintay na mahalagang gawain para sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Ren sa lumulutang na kastilyo, ngunit pagdating niya sa pasukan, walang-wala ang lugar. Dahil walang tao, nagsimula siyang mag-isip na umalis, nagtataka kung ito ay isang uri ng biro. Habang akmang-akma siyang tatalikod na, biglang sumulpot si Raven na nakasuot ng damit magsasaka habang may dalang bersyong Temu Purple na slushy ng Dragon Slayer ni Guts. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya, sinabi niyang nagpuputol lang siya ng ilang matitigas na puno, at pinakiusapan niya itong maghintay sa loob. Maya-maya, sinamahan siya ni Raven sa kanyang opisina, kung saan niya sinabi kay Ren na mayroon siyang mahalaga para sa kanya, isang espesyal na data terminal. Ayon sa kanya, ito ay isang device na para lamang sa mga examiner na sikat sa kababaihan. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa mesa sa harap niya, at nang tanungin ni Ren kung paano niya ito gagamitin, sinabi niya sa kanya na kontrolin lamang ito gamit ang kanyang isip, at automatiko itong tutugan sa kanyang mga iniisip. Nang tingnan ni Ren ang device, sinabi nito sa kanya ang mataas na panganib ng kamatayan sa kanyang trabaho, at habang galit si Ren tungkol dito, inasar siya ni Raven, sinabing pumirma siya para sa isa sa pinakamahirap na trabaho doon. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na kung mamatay siya sa trabaho, ang kanyang kaluluwa ay ilalagay sa ibang katawan. Tinitiyak na magpapatuloy siya sa pagtatrabaho, na siyang epektibong ginagawa siyang immortal. Pagkatapos, tinanong ni Ren ang tungkol sa apurahang misyon na binanggit niya kanina sa telepono, at sa halip na sumagot kaagad, dinala siya ni Raven sa ibang silid. Ipinapaliwanag na bawat tagasuri ay dapat munang dumaan sa isang pamamaraan ng pagpapahusay. Sinabi ni Raven na ito ay isang simpleng proseso, ngunit pagkatapos ay bigla siyang naglabas ng isang futuristikong kabaong, at ito ay lubos na ikinatakot ni Ren. Sinabi niya kay Ren na lumukso sa loob, at sinubukan ni Ren na tumutol, sinasabing hindi pa siya handang sumama kina Kobe at Michael Jackson, ngunit mabilis siyang isinilid ni Raven sa loob. Nang walang pag-aalinlangan, inaktibo niya ang makina, at dumadaloy ang kuryente sa kabaong, dahilan para ito ay umikot ng napakabilis. Sumisigaw si Ren mula sa loob, ngunit sa gitna ng lahat, bigla siyang naglaho,
naiwan si Raven na nagulat habang nagtataka kung mali ba ang napindot niyang mga pindutan. Sa sumunod na sandali, natagpuan ni Ren ang sarili pabalik sa lugar ng Temu Black Panther kung saan siya nilusob ng mga lobo. Habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari, lumipad palabas ng kanyang bulsa ang terminal at sinabi sa kanya na dahil aksidenteng napindot pa ni Raven ang ilang pindutan, magiging espesyal ang pagpapalakas na kanyang haharapin. Ipinakilala nito ang sarili bilang kanyang data terminal assistance, at hiniling ni Ren dito na bigyan siya ng isang magandang kumot, mainit na tsokolate, at mas maiinit na babae. Para mainaitan ang sarili, ngunit mabilis na sumagot ang terminal, na sinasabing isa lang itong na-upgrade na sistema ng gabay, hindi ang mahiwagang bulsa ni Dariman. Pagkatapos maglakbay pa ng kaunti, tinanong ni Ren kung nasaan sila, at ipinaliwanag ng terminal na ang lugar na ito ay ang Dream Dimension, isang parallel na espasyo na konektado sa totoong mundo. Sa simula, inakala ni Ren na isa lang itong uri ng virtual environment, ngunit mabilis siyang kinurek ng terminal, nagbabala na ang mamatay dito ay nangangahulugan din ng pagkamatay sa totoong buhay. Nang marinig yun, muntik nang magpanik si Ren, na-realize na nasadlak siya sa isang mapanganib na sitwasyon ng walang babala. Bigla, naramdaman ni Ren ang panganib sa paligid niya, naghihinala na mayroon o mayroong sumusunod sa kanila simula pa. Dumating sila, sa sandaling yun, muling lumitaw ang mga lobo, kinubkob siya tulad ng dati. Agad na umatras ang terminal at nagtago sa kanyang bulsa, iniwan si Ren na harapin sila ng mag-isa. Dinaganan siya ng mga lobo, ngunit sa halip na masugatan, isang kakaiba, parang kaliskis na kalasag ang biglang lumitaw at hamarang sa atake. Nalito si Ren, ngunit ipinaliwanag ng terminal na ang kalasag ay bunga ng proseso ng pagpapahusay, na automatikong gumagana tuwing siya ay inaatake, na pagtantong hindi nila siya madaling masasaktan. Tinawag ng mga lobo ang kanilang pinuno, at nang tumingala si Ren, nakita niya ang isang lobong mukhang wala sa sarili, handang lumusab sa kanya. Sinubukan ni Ren tumakbo palayo, ngunit bago pa siya makalayo, binuwal siya ng lobong steroid. Akmang kagatin nito ang kanyang ulo para kitilin ang kanyang buhay, muling umaktibo ang kalasag, niligtas siya sa huling sandali. Napinsala pa nga ang ngipin ng lobo sa tindi ng pagtama, at nagkaroon ng kakaibang takbo ang mga pangyayari nang magsalita ang lobo sa boses ng tao. Mariing tinanong ng pinuno ng Kawan kung sino si Ren at kung bakit siya naririto sa dimensyong ito. Nagpaalala kay Ren kay Lily ang boses ng Alpha, kaya't dahil wala na siyang maisip na mas mainam na opsyon, mabilis na sinabi ni Ren na isa lang siyang manlalakbay. Tinanong ni Ren kung may mga taong nakatira sa malapit, at sinabi ng Wolf Daddy, na mayroon, ngunit idinagdag na hindi angkop ang lugar na ito para sa mga tao na nakatira. Matapos amuyin ang amoy ni Ren, hindi siya naniwala na isa siyang manlalakbay, kaya nagpasya siyang gagawin niyang pagkain para sa kawan niya. Kahit pa may sugat ang mga ngipin nito, naniniwala itong kayang pabagsakin ng iba pang lobo si Ren upang makakain ang mga mas bata. Dahil sa pagkaunawa na malapit na siyang mamatay, mabilis na lumipat si Ren sa negosasyon. Nag-alok siya na tulungan ang lobo na makahanap ng dentista kung dadalhin ito si Ren sa pinakamalapit na sibilisasyong pantao. Bagamat nag-aalinlangan ang lobo, pumayag ito at pinasakay si Ren sa likod nito at tumakbo patungo sa pamayanan. Habang nasa daan, nagreklamo ang lobo tungkol sa kung paano sinisira ng mga tao ang lahat ng hinahawakan nila, na siyang nagpagtanto kay Ren na tila may parehong reputasyon ang mga tao, kahit sa kakaibang mundo. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang maliit na kubo. Umalis ang lobo upang bumalik sa kawan nito, ipinaalala kay Ren ang kanilang kasunduan, at nangako si Ren na hahanapin ang dentista bago pumasok sa loob. Pagkapasok, ginamit ni Ren ang terminal bilang flashlight para makakita, ngunit agad itong nakaramdam ng pagkakawala ng respeto at gumalaw-galaw, na naging dahilan ng pagkabagsak ni Ren sa sahig. Doon, napansin niya ang isang bagay na pamilyar sa lupa, at nang hawakan niya ito, biglang nagliwanag ang buong kubo, at inilipat nito si Ren sa ibang lugar, tuluyang iniwan ang mundong iyon. Kasabay nito, pabalik sa totoong mundo, nasa labas si Lily at pangangalaga sa isang aso nang aksidente siyang mabangga sa isang estrangherong lalaki. Sa kanyang pagkagulat, hindi man lang gumalaw ang lalaki kahit pagkatapos ng kanyang pagkabangga, na nagpaisip sa kanya na siya ay lubhang malakas. Samantala, pag-uwi niya, nakita niya si Vivian na nakatulala sa isang vacuum cleaner dahil sa pagkamangha sa pagiging kapaki-pakinabang nito.
Sinubukan siyang pagtawanan ni Lily, ngunit agad siyang binawian ni Vivian sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang dog case na nahanap niya, na malinaw na para kay Lily, na nagsimula ng isa pang pagtatalo sa pagitan nila. Pagkatapos, pabalik sa opisina sa Kalawakan, bumalik si Ren, at tinanong siya ni Raven kung kumusta ang naging lakad niya. Ipinahayag ni Ren kung gaano siya kagalit, ay pagkatapos ng nangyari, ngunit inamin na iniligtas siya ng kalasag sa dimensyon ng panaginip, kung saan pakiramdam niya ay ipinadala siya para lang mamatay. Gayunpaman, nagrereklamo siya na ang kalasag lang ang tanging nakuha niya, ngunit sinabi ni Raven na huwag siyang mag-alala. Ipinapaliwanag na ang iba pa niyang pagpapahusay ay lilito sa paglipas ng panahon ng pagsasanay. Tiniyak niya rito na binigyan na niya ito ng makapangyarihang kakayahan, ngunit kailangan ng katawan nito ng oras para umangkop. Pagkatapos ay nagtanong pa si Ren tungkol sa dimensyon ng panaginip, at ipinaliwanag ni Raven na ito ay isang parallel na mundo na hindi maa-access ng mga ordinaryong tao maliban kung gagamitin ang mga espesyal na pamamaraan. Nang marinig yun, ipinaalam ni Ren sa kanya na narating na niya ang mundo ng lobo dati sa panaginip, at ipinakita sa kanya ang balahibo ng lobo na dinala niya pabalik bilang patunay ng kanyang pinuntahan. Binanggit din niya na nakakita siya ng kakaibang piraso ng metal, ngunit nang tingnan niya, wala na ito sa kanya. Nang makita ito, bigla siyang itinulak ni Raven palabas, na sinasabing ipapadala niya ito sa isang biyahe sa Europa. Ipinaliwanag niya na ang susunod nitong gawain ay kunin ng isang bagong nangungupahan, at nabayaran na ang lahat para sa biyahe. Bukod pa rito, inutusan niya itong isama sina Lily at Vivian, dahil baka maging kapaki-pakinabang sila. Matapos umalis si Ren, may sensinang tiningnan ni Raven ang balahibo ng lobo na dinala nito. Pabalik. Gayunpaman, bigla itong nawala sa mismong harapan niya. Dahil dito, nagsimula siyang mag-alala, na pagtanto na baka may kung anong bagay mula sa parallel world ang lumalabas at nakakarating sa kanila. Kinabukasan, sumakay si Ren at ang mga babae sa isang eroplano patungong England upang hanapin ang bago nilang umuupa. Manghang-mangha si Vivian sa buong biyahe, nakatingin sa labas ng bintana kung paano nakakalipad ng napakataas ang eroplano, at casual na itinuro ni Ren na kaya rin niyang lumipad, ngunit mabilis siyang kinurek ni Vivian, sinabing hindi niya kayang abutin ang ganoong kataas. Ikinagtaka ito ni Ren, dahil wala pang tao ang nakakita sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Vivian na lumilipad siya ng napakabilis, kaya halos imposibleng. Mga tao na mapansin siya. Sumingit si Lily sa usapan at tinukso si Vivian dahil hindi pa raw ito nakasakay ng eroplano. Agad namang ipinagtanggol ni Vivian ang sarili, sinabing hindi naman siya ganoon kahirap para hindi makabili ng tiket. Ikinakatwiran niya na mas gusto niya lang lumipad gamit ang sariling pakpak, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Lily at kinumpronte pa rin siya. Samantala, abala si Ren sa pagrereklamo kay Raven, naiinis dahil binigyan sila nito ng economy ticket sa halip na business class. Sumingit si Lily, ipinagmamalaki na nakasakay na siya sa isang marangyang eroplano, ngunit mabilis na nalaman ni Ren at Vivian ang katotohanan na ang asong ito na walang pera ay nakakapit lang pala sa labas nito, na sumire sa kanyang pagtatangka. Para magtunog astig at cool. Hindi nagtagal, nakarating sila sa London, pero mabilis na naging nakakainis ang mga bagay-bagay nang nahirapan silang hanapin ang hotel nila. Nagsuggest si Lily na tumawag ng taxi, pero agad na tinaboy ni Ren ang ideyang yun, sinabing wala silang pera para gumastos ng ganoon. Dahil kailangan nila ng direksyon, kumpiyansang lumapit si Vivian at nag-alok na kausapin ng isang lokal, na sinasabing magaling siya sa English dahil minsan siyang nanirahan sa England. Pero, nang sinubukan ng mayabang na to na magsalita, tinignan lang siya ng mga lokal na para bang isa siyang walang alam at walang utak. Tinanong naman ni Ren kung kailan siya huling nanirahan sa England, at casual niyang sinabi na ilang siglo na ang nakalipas, na nagpapaliwanag ng lahat, at hindi makapaniwala si Ren na hindi napagtanto ng taong ito na nagbabago ang wika sa paglipas ng panahon. Matapos mag-isip sandali, may naisip na naman si Vivian na ibang ideya. Inilabas niya ang hotel card at sinabihan si Lily na sundan ang amoy gamit ang matalas nitong pang-amoy. Sa simula ay walang interes si Lily, ngunit alam na alam ni Ren kung paano siya gaganahan. Binanggit niya na malamang ay may masasarap na pagkain ang hotel, at biglang sumigla si Lily na parang isang matako at nagsimulang manguna ng walang pag-aalinlangan, hinihila ang iba. Pagkatapos, nang sa wakas ay, pagdating sa hotel, humanga silang lahat sa ganda ng kwarto. Agad-agad nag-order si Lily ng room service at kumain ng walang pigil,
kahit patuloy na lumalaki ang bayarin. Sa kabilang banda, lubos na sinulit ni Vivian ang malambot na kama, tinatamasa ang antas ng ginhawa na hindi niya naranasan sa kanyang kabaong. Habang nagpapahinga silang dalawa, si Ren lang ang nababahala sa lahat. Sa huli, umabot siya sa kanyang limitasyon at sinigawan silang kumalma. Nagsorry ang mga babae sa pagkakatuwaan nila, at tinanggap ito ni Ren, pinapaalalahanan sila na mayroon pa silang isang misyon na kailangang tapusin. Inilabas niya ang terminal at hiniling dito na tulungang basahin ang mapa, ngunit tumanggi ang terminal, sinasabing hindi pa ito na-update sa pinakabagong bersyon. Nang oras na yun, nakatanggap si Ren ng tawag mula kay Raven, na nagsabing i-update niya ang terminal para dito. Kapag natapos ang pag-upgrade, inihayag ng terminal na kayanan nitong isalin ang iba't ibang wika. Gayunpaman, binabalaan din ito si Ren na mayroong parusa kung insultuhan niya si Raven o magsalita ng masama tungkol dito. Sa kasamaang palad, yun mismo ang ginagawa na ni Ren, at agad siyang nakuryente bilang parusa. Matapos siyang makabawi, sinubukan ni Lily, nakikipag-usap sa terminal sa lengguwahe ng lobo, at nakakagulat na naiintindihan siya ng clacker, bagaman ang tanging salita na tila niya alam ay umiikot pa rin sa pagkain. Kalaunan, nagtungo ang grupo sa kainan upang kumain. Habang naroon sila, isa sa mga nilalang na ipinatawag ni Vivian, na nagbabantay, ay may napansin na kainahinala. Si Vivian ay naligalig at iminungkahi na bumalik sila sa kanilang silid. Habang pinag-uusapan nila ito, isang kakaibang tingnan na lalaki na may salamin ang lumapit sa kanila at nagpakilala bilang si Nangang, na nagtanong kung maaari siyang sumama sa kanila, kung saan sumang-ayon si Ren. Tinanong ni Ren kung alam niya ang daan patungong Yorkford, at sinabi ni Nangang na oo, idinagdag na siya ay patungo rin doon. Pagkatapos ay binalaan sila ni Nangang na mag-ingat kung sila ay pupunta sa Yorkford Castle, na nagsasabing may mga multo doon. Kinagabihan, nagpapahinga si Ren sa balkonahe nang sumama si Vivian sa kanya. Sinabi niya rito na nararamdaman niya ang isang mangangaso ng demonyo sa kung saan sa hotel, dahil ayon sa kanya, isa sa kanyang mga pinatawag ang nakapansin nito. Hindi gaanong nag-alala si Ren, na itinuro na hindi napansin ni Lily ngunit mabilis itong binaliwala ni Vivian, na sinasabing masyadong nakatuon si Lily sa pagkain para mapansin ang tunay na panganib. Iminungkahi ni Ren na hanapin nila ang mangangaso ng demonyo, at inihayag ni Vivian na pinaghihinalaan niya si Nangang bilang kanilang salarin. Habang sila ay nag-uusap, bigla nilang narinig si Nangang na tinatawag sila mula sa sarili nitong balkonahe. Walang casual siyang umamin na siya ang mangangaso ng demonyo na hinahanap nila. Si Vivian ay napatawa ng malakas, hindi makapaniwala na ang isang tulad niya ay maaaring maging mangangaso ng demonyo. Ngunit huminto ang tawa niya nang biglang lumitaw si Nangang sa kanilang balkonahe. Ang kanyang palpak na paglapag ay halos ikahulog niya, ngunit hinawakan siya ni Ren sa tamang oras at hinayla siya patayo. Sumunod si Nangang sa kanilang silid upang maayos na ipakilala ang kanyang sarili. Upang patunayan na nagsasabi siya ng totoo, ipinakita niya kay Vivian ang parehong uri ng kanyang inkantasyon na natukoy kanina, na siyang nakakakumbinsi sa kanya. Pagkatapos, inakala niyang lahat sila ay may pambihirang kakayahan, ngunit tinama siya ni Ren, na nagsasabing isa lamang siyang normal na tao. Hindi lubos na naniniwala si Nangang doon, lalo na dahil alam ni Ren ang tungkol sa mga mangangaso ng demonyo at sa kastilyo ng Yorkford. Gayunpaman, iminungkahi niya na magkakasama silang maglakbay patungo sa kastilyo kinabukasan. Pagkatapos nyon, umalis si Nangang, na sinasabing mayroon siyang aasikasuhin at makikipagkita sa kanila ng maaga sa umaga. Nang makaalis siya, tinanong ni Ren si Vivian kung bakit siya kaagad sumang-ayon. Ipinaliwanag ni Vivian na ito ang kanyang paraan para subaybayan siya, dahil may hinala rin siya, na ang bago nilang umuupa ay posibleng puntirya ni Nangang. Kinabukasan ng umaga, sumakay sila sa tren patungo sa habang bumibiyahe. Isang balita ang ipinakita sa screen tungkol sa isang kamakailang pag-atake ng multo. Isang reporter ang nag-interview sa isang saksi na nagngangalang Angus, na nagkwento tungkol sa kanyang nakita, at nabanggit din sa balita ang isang gantimpala para sa sinumang makakalutas ng misteryo sa likod ng mga pagpapakita ng multo. Agad na nagpakita ng interes si Vivian dahil sa pera, ngunit ipinaalala ni Ren sa kanya na ang kanilang pangunahing layunin ay ang paghahanap sa bagong umuupa. Di nagtagal, tatlong kakaibang lalaki ang dumaan sa kanila,
na nagsasabing sila ay mga mangangaso ng multo. Pagdating nila, ang grupo ay tumuloy sa kalapit na tuluyan upang manatili sa magdamag. Sa kanilang pagkagulat, ang may-ari ng tuluyan ay si Angus, ang kaparehong lalaki mula sa balita. Sa simula, sinabi ni Angus sa kanila na walang available na silid, ngunit pagkatapos nilang patuloy na magtanong, sinabi niya na susubukan niyang ayusin ang isang bagay para sa kanila. Gayunpaman, ang paraan ng kanyang pagsasabi ay nakakakilabot, na nagpaparamdam sa sitwasyon na mas kainahinala. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawang maghanda ni Angus ng 2 silid para sa kanila. Kinuha ng mga lalaki ang isa, habang ang mga babae naman ay nagsalo sa isa pa, bagamat si Lily ay tulog na sa sandaling makapasok sila. Bumalik sa silid ng mga lalaki, nagtatanong si Angus, Nanggang kung balak niyang bisitahin ang kastilyo dahil sa usapin ng multo. Sinusubukan ni Ren na pigilan siya sa labis na pagsasalita, ngunit patuloy sa pagsasalita si Nanggang, buong pagmamalaking idinedeklara na siya ay isang propesyonal na mangangaso ng demonyo mula sa China na dumating upang puksain ang kasamaan. Nasa sabik si Angus nang marinig yun at agad siyang humingi ng mas maraming detalye. Samantala, sa kabilang silid, nahihirapan si Vivian na itulak si Lily palayo sa kanya dahil ang tandang natutulog na aso ay patuloy na kumakapit sa kanya na parabang siya ay isang sandwich ng Bologna. Pagkatapos ay umupo si Angus kasama sila at nagsimulang ipaliwanag ang kwento sa likod ng Yorkford Castle. Sinabi niya na dati itong tinawag na matagal na ang nakalipas, ngunit karamihan ng tao ay hindi na ginagamit ang pangalan. Nang tanungin kung bakit, ipinaliwanag ni Angus na pinagbabawalan ang mga tao na lumapit dahil sa isang pag-aalsa na naganap doon na naging sanhi upang pabayaan ang kastilyo. Ayon sa kanya, ang mga sundalo ay hindi na nakalabas sa mga lagusan sa ilalim ng lupa sa panahon ng kaguluhan, at ang mga sundalo ring iyon ay naging mga multo. Ngayon, ang mga multo na iyon ay gumagala sa lugar at sinesindek ang mga naghahanap ng kayamanan dahil sa galit. Ipinaliwanag pa niya na ang kastilyo ay puno ng kayamanan, ngunit marami rin itong patibong upang protektahan ito. Idinagdag ni Angus na ang dating Panginoon ng kastilyo ay may 3 anak at matapos mamatay ang Panginoon, minana ng panganay ang lahat, na naging sanhi upang ang 2 pa, upang magsanib puwersa at sumalungat sa kanya. Kumalat ang kaguluhan lampas sa kastilyo at hanggang sa lungsod, ngunit sa huli, namatay ang lahat ng 3 magkakapatid sa loob ng bakuran ng kastilyo. Mula noon, pinaniniwalaan ng mga tao na ang kanilang mga espiritu ay nananatili pa rin doon, kaya naman iniiwasan ng lahat ang lugar. Matapos marinig ang kwento, pumunta si Ren sa silid ng mga babae upang sabihin kay Vivian ang tungkol dito, dahil si Lily ay tulog na tulog pa rin. Inihayag ni Vivian na ipinadala na niya ang kanyang mga paniki upang manmanan ang kastilyo, at batay sa kanilang iniulat, may posibilidad na may mga multo nga doon. Agad kinabahan si Ren, ngunit sinabi sa kanya ni Vivian, para kumalma, ipinaliwanag niya na ang presensyang naramdaman niya ay nagmumula sa ilalim ng lupa, habang ang kamakailang insidente ng multo ay nangyari sa ibabaw ng lupa, kaya posibleng hindi magkaugnay ang dalawa. Pagbalik ni Ren sa kanyang silid, nakita niya si Nanggang na nakatingin sa isang litrato, at sinabi niya na ito ay isang bagay na mahalaga sa kanya. Naniniwala siya na ang larawan ay sinasabing ng kanyang kapatid na babae, bagaman hindi nakikita ang mukha nito. Sinubukan ni Ren na magtanong patungkol dito, ngunit biglang pumasok si Nanggang sa kanyang sleeping bag, na mukhang sirang-sira. Tinanong ni Ren kung bakit siya natutulog sa ganoong bagay, at casual na sinabi ni Nanggang na nakakatulong ito upang mailayo ang mga insekto, kahit na halatang bomb ibigay na. Pagkatapos ay tinanong ni Ren kung bakit hindi nagtatrabaho si Nanggang, kasama ang kanyang kapatid kung malakas din ito, ngunit itinanggi ito ni Nanggang, sinabing normal lang siyang babae. Ipinaliwanag niya na naging mangangaso siya ng demonyo para protektahan ito, at hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Nang gabing yun, habang tulog ang lahat, lihim na may sideline si Angus, dinadala ang 3 mangangaso ng multo sa kastilyo para sa pera, ngunit gising pa rin si Nanjing at napansin ang nangyayari. Maya-maya, pumasok si Vivian sa kwarto ni Ren at sinabi sa kanya na may kakaibang nangyayari sa inn. Itinuro niya na ang may-ari ng inn, si Nanggang, at ang 3 mangangaso ng multo ay pawang nawala, kaya iminungkahi niya na hanapin nila ang mga ito upang malaman kung ano ang kanilang pinaggagawa. Sumang-ayon si Ren at nagtanong tungkol kay Lily.
Nang bumalik sila sa silid ng mga babae, nakita nila itong natutulog pa rin nang walang anumang inaalala. Binunggo pa nga siya ni Vivian sa dingding, ngunit hindi pa rin ito sapat upang magising siya. Samantala, binabalaan ni Angus ang tatlong mangangaso ng multo na lumayo sa simbahan malapit sa kastilyo, aniya'y mapanganib ito. Maya-maya, biglang lumapag si Nangong sa ibabaw ng kanilang sasakyan. Isa sa mga mangangaso ng multo ang nagpakawala ng ahas mula sa kanyang supot, at ito ay gumapang patungo kay Nangong. Sa parehong, lumilipad si Vivian sa ere habang karga si Ren, sinusundan ng sasakyan mula sa itaas. Si Lily, tulog pa rin, tumatakbo ng nakaapat sa matinding bilis, nakakasabay pa rin sa kanila kahit paano. Nagulat si Ren na malinaw niyang nakikita ang lahat, ngunit napagtanto niya na ito ay dahil sa pagpapahusay na pinagdaanan niya kanina. Walang ano-ano, bumangga si Lily sa isang bato habang tumatakbo ng buong bilis, at sa lakas ng pagkabangga ay nagising na rin siya sa wakas. Lumapag sina Ren at Vivian para tingnan siya, ngunit biglang, nahulog si Lily sa isang butas na nilikha ng pagkabangga. Nagpanik si Ren, ngunit ngumiti lang si Vivian, sinasabing sila'y nakahanap ng shortcut sa kastilyo salamat sa kanya. Pumasok sila sa lagusan, at matapos hirap na hirap makadaan, narating nila ang bakuran ng kastilyo. Binalaan sila ni Vivian na manatiling alerto, dahil hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa loob. Maingat silang gumalaw at di nagtagal ay namataan ang tatlong kakaibang manghuhuli ng multo sa di kalayuan, ngunit sa kanilang pagtataka, nakita nilang mas marami pang manghuhuli ng multo ang nagtipon doon. Dahil kailangan nila ng impormasyon tungkol sa bago nilang nangungupahan, lumapit si Ren sa terminal para humingi ng tulong, ngunit sinabi ng walang silbi at inutil na makinang iyon na sila na lang ang mag-isip. Nang subukang pilitin ni Ren ito na tumulong, nag-sleep mode lang ito. Habang patuloy silang naggalugat, ang mga guho, napansin nilang si Nangong ay nagpatuloy mag-isa sa unahan. Habang lumilibot, may nakita silang simbahan. Iminungkahi ni Ren na pumasok sila sa loob. Matapos siyang mag-aatubiling humingi ng tawad sa terminal, sa wakas ay tumugon ito at sinabi sa kanilang magpatuloy. Saktong papasok na sila, napansin nilang may mga mangangaso ng multo na lumalapit sa kanila. Nang walang pag-aatubili, agad kumilos sina Lily at Vivian, gumawa ng nakakatakot na mukha at kakaibang tunog upang takutin sila. Nang tumakas na ang mga mangangaso ng multo, madaling binuhat ni Lily ang malaking bato na nakaharang sa pasukan ng simbahan at itinapon ito sa gilid na parang walang bigat. Sa loob, binanggit ni Lily na naamoy niya ang ibang tao bukod kay Ren, sa malapit. Hindi nagtagal, nakakita sila ng mga bakas ng paa, at napagpasyahan ni Ren na mayroon nang nauna sa kanila. Hindi nagtagal pagkatapos nyun, nadiskubre nila ang kakaibang marka sa isang batong plato. Nang tanggalin nila ito, nakakita sila ng isang kitigong kalo sa ilalim. Hinayla ito ni Lily, nagbunyag ng daan na papunta sa ilalim ng lupa. Sa sandaling yun, sa wakas ay naging kapaki-pakinabang ang terminal at ipinabatid kay Ren na ang bago nilang naninirahan ay naroon sa unahan. Gamaan ang loob ni Ren nang marinig yun, nasa sabik na magdagdag pa ng isang naninirahan sa kanyang lugar. Subalit, nanatiling balisa si Vivian, lalo na't nawala si Nangong nang walang bakas. Habang lumalalim sila sa madidilim na lagusan, sinabihan ni Ren si terminal na lumiwanag pa para makita talaga nila kung saan sila pupunta. Agad itong ikinairita, at sumagot ito ng matalim, ipinapaalala kay Ren na hindi ito basta-bastang flashlight, kahit pa teknikal itong nakakatulong sa direksyon. Di nagtagal, pumasok sila sa isang malaking silid na parang imbakan, at ang mismong kapaligiran ay nagpapalinaw na ang mga kwento tungkol sa hindi gaanong palakaibigang Casper ay baka totoo. Sa labas, dinala siya ng instinto ni Nangong sa isang higanteng bato. Humaharang sa pasukan sa ilalim ng lupa. Sa tulong ng papel na orasayon, nagawa niya itong isang tabi. Habang nagsisiksik siya papasok, halos maipit siya, ngunit sa paano man ay nakaligtas siya sa purong swerte. Balik sa mga tunnel, sandaling nagpahinga sina Ren at ang mga babae, ngunit di nagtagal ay nakarinig sila ng kakaibang ingay sa malayo. Agad itong umagaw ng kanilang pansin, at nagsimula silang umasa na baka ito ang bagong umuupa. Nagpatuloy sila sa walang taong daanan, naghihintay na may mangyari. Hindi nagtagal, namataan nila si Angus sa unahan nila, at agad na naging kainahinala ang kanyang presensya doon.
Upang hindi mapansin, ginamit ni Vivian ang kanyang kakayahang vampira upang itago ang kanilang presensya. Iminungkahi niyang lumapit upang obserbahan siya, ngunit hindi nakita ni Ren ang saysay, sa pag-aakalang si Angus ay isang ordinaryong tao lang. Binanggit ni Vivian na mayroon siyang itinatago, lalo na dahil may dala siyang kagamitan. Lumapit ang tatlo at bigla siyang ginulat, dahilan para magpanik si Angus. Sa takot, mabilis siyang umamin na imbento lang niya ang mga kwento ng multo para lang makaakit ng mga turista, dahil hindi maganda ang takbo ng negosyo niya. Nairita si Lily, sinasabing mali na kumita mula sa mga patay, ngunit pinapaalalahanan siya ni Ren na handa rin siyang habulin ng pabuya para sa pagharap sa mga multo. Habang unti-unting nawawala ang pagtatago ni Vivian, sinabi ni Ren kay Angus. Tumakbo, at hindi siya nag-atubiling samantalahin ang pagkakataon. Pagkaalis niya, napansin ni Lily ang kakaibang sulat sa mga dingding. Nakilala ni Vivian ang mga ito bilang mga rune na karaniwang ginagamit ng mga mangangaso ng demonyo, samantalang para kay Ren, mukha lang itong pangit na garabata na gawa ng mga lalaking may kulang sa chromosomes. Kaya hiniling niya kay Vivian na isalin ang mga ito sa halip na tumitig ng matagal. Binasa ni Vivian ng malakas ang mensahe. Ipinapaliwanag na ang lugar ay nilayon upang pigilan ang kasamaan na makarating sa ibabaw, at walang masama ang dapat makatakas. Habang siya ay nagpapatuloy, napagtanto ni Ren na may delikadong bagay na nakatago sa mga lagusan. Sumang-ayon si Vivian, sinasabing ang Panginoon ng Kastilyo ay posibleng isang mangangaso ng demonyo na namumuhay kasama ng mga tao. Dahil sa kuryusidad, hinawakan ni Vivian ang dingding, ngunit sa sandaling gawin niya ito, nag-reek ang mga rune sa kanyang enerhiya. Agad na yumandar ang isang patibong, at nagsimulang bumulusok ang mga pana sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Mabilis na ginamit ni Ren ang kanyang matibay na kalasag upang harangan ang mga atake, pinuprotektahan silang lahat. Tumakbo sila ng pinakamabilis hanggat kaya nila hanggang sa marating nila ang dulo ng lagusan, kung saan sinabi ni Ren kay Lily na puwersahing buksan ang pinto. Samantala, si Nangang ay patuloy pa ring sumisiksik sa makikipot na daanan, sinusubukang hanapin ang kanyang daan pasulong. Sa isang pagkakataon, isang daga ang gumapang sa kanya, at sa kanyang pagkapraning para paalisin ito, muntik na siyang masunog. Bumalik sa grupo ng Scooby na maliit ang pondo, sa wakas ay nakarating sina Ren at ang mga babae sa isang mas ligtas na lugar at sinubukang humabol ng hininga. Ngunit bago sila makapagpahinga, isang malaking bato ang biglang gumulong patungo sa kanila sa estilo ni Indiana Jones. Mabilis silang sumiksik sa dingding para hindi madaganan. Sa sandaling akala nila ay ligtas na sila, gumana ang likas na ugali ni Lily, at sinimulan niyang habulin ng bato na parang laro lang. Wala nang nagawa sina Ren at Vivian kundi habulin siya, ngunit biglang ang lupa bumukas sa ilalim niya, dahilan upang siya ay mahulog. Nang walang pag-aatubili, nagbago si Vivian sa anyo niyang vampira at sumisid pababa, sinalo si Lily bago pa man ito lumapag sa lupa. Kasabay nito, narating din ni Nangang ang parehong lugar na puno ng patibong na dinaanan nila kanina. Tulad ni Vivian, hinawakan niya ang mga rune, na nagpasimula ng patibong ng pana, at ang mga pana ay sumugod patungo sa kanya, handa siyang pinsalin. Ligtas na ibinaba ni Vivian si Lily, ngunit pagkatapos noon, bumagsak si Ren sa ibabaw nila. Habang sila ay bumabangon, lamingga sila at napagtanto nilang napunta sila sa isang silid na puno ng kayamanan. Lily at Vivian ay agad na nasa sabik at akmang susugod, ngunit pinigilan sila ni Ren, sinabihan silang mag-isip bago kumilos. Nang gawin nila yon, tumingin sila at napagtantong ilusyon lang ang kayamanan. Nagpasya si Vivian na ang ulap na dinaanan nila ay nagpakawala ng isang malakas na salamangka ng halusinasyon, ngunit nagtataka sila kung bakit hindi ito nakaapekto kay Ren, na nagdulot pa ng mas maraming tanong. Nagpatuloy sila sa paggalaw sa loob ng piitan, iniisip kung gaano pa ito kalayo. Hindi na mapakali si Ren at umaasa silang mahanap agad ang nangungupahan para makaalis na sila. Nagkomento si Vivian na kakaiba ang lahat sa lugar, at batay sa mga rune. Pinaghihinalaan niyang ang kanilang target ay maaaring ang nakakulong sa kung saan sa piitan. Biglang nagsimulang sumikip ang mga pader sa paligid nila, sinusubukang pigain sila. Sinubukan ni Vivian at Lily gamitin ang kanilang kapangyarihan, ngunit pinipigilan ng mga rune ang kanilang kakayahan. Nagsimulang magpanik ang dalawa, ngunit nanatiling kalmado si Ren at iginiit na may paraan palabas.
Sa pag-iral ng instinto, itinulak niya ang mga pader, sinusubukang pigilan ang mga ito. Nakakagulat, huminto ang paggalaw ng mga pader, at nabawi ng mga babae ang kanilang kapangyarihan. Agad silang sinabihan ni Ren na lumabas bago pa may mangyari. Nang lumaon, sina Ren at muling huminto ang mga dalaga upang magpahinga, ngunit biglang bumangon mula sa lupa ang mga nakabaluting kabalyero at nagsimulang habulin sila ng walang tigil. Lumaban sina Lily at Vivian, na nagawang maitulak pansamantala ang mga kabalyero. Gayunpaman, nagbabala si Vivian na hindi pa ito tapos, dahil hindi pa nila nakakaharap ang pangunahing puwersa. Habang sinusuri niya ang isa sa mga espada ng kabalyero, napansin niya ang mga marka na tumutukoy sa isang bagay na tinatawag na batong mahika. Napagtanto niya na ang mga multo ay hindi lang gumagala, kundi may binabantayan sila. Hindi naiintindihan ni Ren, kaya ipinaliwanag ni Vivian na ang mga batong mahika ay maaaring gamitin upang ipatawag ang mga demonyo. Sa kasong ito, binabantayan ng mga multo ang selyo upang maiwasan na mangyari yun. Iminumungkahi ni Lily na sirain ang bato, ngunit sinabi ni Vivian na hindi ito magiging madali. Sinubukan ni Ren na manatiling kalmado, sinasabing magiging maayos sila basta hindi nila guguluhin ito. Ngunit binalaan siya ni Vivian na maaaring makahanap pa rin ng paraan ng isang makapangyarihang demonyo upang makawala, kahit hindi ito ipatawag. Iminungkahi naman ni Ren na lubusan silang lumayo dito, ngunit nang tumingala sila, napagtanto nilang nakabitin ang bato sa mismong itaas nila. Sinabi ni Vivian sa kanya na huwag magpanik, ipinapaliwanag na ligtas ito basta walang gumagambala dito. Sa mismong sandaling yun, hinampas ni Nangang ang pader mula sa kabilang panig gamit ang kanyang kapangyarihan, at ang impact ay nagdulot upang maputol ang isa sa mga kadena na humahawak sa bato. Kaagad, isang napakaraming bilang ng mga kabalyero ang lumitaw na nakapalibot sa tatlo. Sa isang iglap, nakita ni Ren at ng iba pa ang kanilang sarili na hindi na makawala, nakaharap sa isang kawan ng mga undead na kabalyero na handa ng sumalakay. Ngunit, bago pa man makalapit ang mga kabalyero, ang harapan ng hanay ay biglang tinamaan ng ulan ng mga pana. Ang nagpapana ay walang iba kundi si Nangang, at buong kumpiyansa niyang sinabi sa grupo na ipaubaya ang mga undead na kabalyero sa isang tulad niyang hambog at kayang-kaya ang lahat. Sinubukan pa niyang magpakitang gilas sa pamamagitan ng paglipad patungo sa bato, ngunit agad nawala ng balanse at bumagsak sa lupa, dahilan upang mawalan siya ng isang ngipin. Sandali, ang grupo ay labis na nabahala sa kanya, ngunit mabilis nilang naalala na napapalibutan pa rin sila ng mga undead. Mga kabalyero, nakakagulat, muling kumilos si Nangang na parang isang malamig na mamamatay demonyo at naghagis ng isang espesyal na pulbos na pinapatigil sila sa pagdampi. Kapag nakapirmi na sila, sinisimulan niya silang pabagsakin gamit ang kanyang mga palaso ng madali. Habang humanga si Ren, natawag ang atensyon ng mga babae, dahil napapalibutan pa rin sila sa kanilang panig. Kalmadong sinabi ni Vivian kay Ren na ang mga kabalyerong ito ay wala kumpara sa kanyang kapangyarihan. Naghanda siyang gamitin ang kanyang pinakamataas na kakayahan, ngunit inutusan sina Ren at Lily na protektahan siya habang inaaktibo niya ito. Si Lily ay sumugod pasulong upang pigilan ang mga undead, habang nanatiling malapit si Ren. Kay Vivian, ipinagtatanggol siya gamit ang kanyang di matagos na kalasag. Pagkatapos, habang unti-unting nauubusan ng lakas si Lily matapos siyang kumilos ng mag-isa, sa wakas ay natapos ni Vivian ang kanyang paghahanda. Tumalon siya sa ere at pinakawalan ang kanyang kapangyarihang vampira na pinatibay ng dugo sa isang malawakang bugso, na naglalayong talunin ang mga kabalyero. Humanga ang grupo sa nakamamanghang pagtatanghal, ngunit bago pa nito mapinsala ang mga kabalyero, ang batong mahika ang sumipsip sa atake. Agad itong naging masamang senyales, habang nagsimulang kumalat ang mga lamat sa ibabaw nito. Isang pulang ilaw ang umakyat paitaas, at pagkatapos noon, sumunod ang malawakang pagkasira. Mula sa basag na bato, isang nakakatakot na figura na nababalutan ng apoy. Lumitaw. Sa gitna ng kaguluhan, nabagok ang ulo ni Nangang at nawalan siya ng malay. Bigla, gumalaw ang nagliliyab na figura at hinawakan sina Ren at Nangang. Walang imik, lumipad ito kasama sila. Mabilis na hinabol sila ng mga babae, at nang sa wakas ay huminto ito, hinamon nito ni Vivian, tinanong kung paano ito gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanya kahit walang pakpak. Bilang tugon, hinulag ng nagliliyab na nilalang si Ren habang nasa ere,
nagdulot ng matinding pagkatakot sa kanya bago siya nilapitan ni Vivian at sinabing huwag matakot. May kumpiyansa niyang sinabi na halos pantay ang lakas ng mga demonyo at vampira, pagkatapos ay ipinamalas ang sarili niyang napakalakas. Aura, nagiging dahilan upang magkaroon ng presensyang parang pulang buwan sa kalangitan. Nang handa na si Vivian umatake, biglang nagsalita ang maapoy na nilalang, tinatanong si Ren kung siya ang may-ari. Lahat ay natigilan sa gulat, at sa sandaling yun, nagsalita na rin si Terminal. Nagpapahayag na tapos na ang misyon at ang nilalang sa kanilang harapan ay ang bagong umuupa. Nagpakilala ang maapoy na nilalang bilang si Zack at masayang binati si Ren. Naghihinala si Vivian na may pagkakamali, ngunit kinumpirma ito ni Terminal sa pamamagitan ng pagdetect ng malakas na enerhiyang senyales mula kay Zack. Ang nilalang ay saka hinawakan si Nangang at sinabing siya ang nagpagising. Pinaiikot niya si Nangang na parang laruan bago siya ihagis palayo. Pagkatapos ay tinanong ni Zack si Ren kung may kontrata siyang kailangan lagdaan upang formal na makipagkasundo sa kanya. Agad namang tumutol si Vivian, ngunit kinumpirma ni Terminal na ang misyon ay partikular na bumuo ng kontrata kay Zack. Sa pagsang-ayon ng lahat, pinaalalahanan ni Ren si Zack tungkol sa mga undead na kabalyero na naruroon pa rin sa kastilyo. Kalmadong sinabi ni Zack na hindi iyon problema at casual na nagpakawala ng isang bugso ng enerhiya mula sa kanyang daliri, na pinulbos ang buong kastilyo. Lahat ay namangha sa matinding kapangyarihan, kasama na si Terminal, na nagsimulang purihin si Zack. Nanatiling naghihinala pa rin si Vivian, ngunit sa sandaling pinupuri siya ni Zack, agad siyang nagduda sa kanyang mga pagdududa. Di nagtagal, narinig nilang papalapit ang mga yabag, at iminungkahi ni Ren na mag-anyo tao si Zack. Sumang-ayon si Zack, ngunit ang kanyang anyong tao ay mukha pa ring nakakatakot. Kalaunan, nag-ulat si Ren kay Raven tungkol sa bagong umuupa, at nagreklamo siya na si Zack ay masyadong padaskol-daskol at sinosolusyonan ang lahat sa pamamagitan ng pagsabog nito gamit ang purong kapangyarihan. Sa isang usapan, ibinunyag ni Zack na dumating lang siya sa planeta isang buwan na ang nakakaraan. Ipinaliwanag din niya na hindi siya isinara sa loob ng batong salamangka at ito pala ay isang portal. Higit pa rito, nakakagulat, si Zack pala ay isang pinunong demonyo mula sa kanyang mundo. Siya ay lubhang natalo sa isang digmaan at muntik ng mamatay, ngunit iniligtas ng isang tagasuri sa proseso. Dahil doon, napunta siya rito. Sinabihan ni Raven si Ren na alagaan ng maayos si Zack, dahil siya ang unang itinakwil na opisyal na tinanggap ng nakatatandang tagasuri. Pagkatapos, sinunod ni Ren ang kanyang mga tagubilin at tiniyak na maayos ang tirahan ni Zack sa bahay. Nakakagulat, madaling nakisama si Zack sa mga babae nang walang gaanong problema. Kalaunan, habang naglilinis ng bahay, natuklasan ni Vivian ang isang metal na plato, ang parehong nakita ni Ren sa Dream Dimension, at inakalang nawala na niya. Kasama nito, nakita rin niya ang isang tala na sinabi ni Ren na natuklasan niya sa parehong yun. Espasyo ng panaginip ilang taon na ang nakalipas. Naaalala niya rito ang tuliro at tila nawawala ng sarili na Alpha Wolf leader, at tahimik siyang umaasa na maayos ito. Pagkatapos ay tinukoy ni Vivian na maaaring may koneksyon sa pagitan ni Ren at ng espasyo ng panaginip, na nagpapahiwatig na dapat ay pumasok siya rito nang may dahilan noong mas bata pa siya. Sa kanilang pagtataka, parehong naglalaman ng parehong mensahe ang metal na plato at ang tala, na ang ibig sabihin ay ang pinagmulan ng kapangyarihan, muling gumising, at buksan ang tarangkahan. Bago pa nila ito mas maunawaan, biglang nakatanggap ng tawag si Ren na naaresto si Zack. Nang walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang lahat at nagmadaling pumunta sa istasyon upang piyansahan siya. Ilang araw pagkatapos, nagtungo si Ren sa space office, matapos siyang tawagin ni Raven. Sa kanyang pagpunta roon, nakita niya ang isang babae na tumutugtog ng gitara, at namangha sa lalim ng damdaming inilalagay nito sa kanyang pag-awit. Nang makita siya ng babae, ngumiti ito ng napakaliwanag sa kanya, nang initian naman pabalik ni Ren. Ngunit nang gusto niya itong bigyan ng pera, napagtanto ng pobreng ito na nakalimutan niya ang kanyang pataka. Sinenermonan siya ng Terminal dahil sa kanyang pagiging irresponsableng hanggal na hindi man lang makapagbigay ng barya para sa babae. Ngunit wala nang nagawa si Ren kundi lumayo sa hiya. Habang papalayo siya, tinitingnan siya ng babae, na sinasabi kung gaano siya kahirap. Pagdating ni Ren sa space, malakas na hinampes ni Raven ang mesa. Sa pagkadismaya matapos ang nangyari,
Ipinaliwanag niya na may bagong nangungupahan na darating sana sa kanilang universo, ngunit may nangyaring kakaibang kalokohan, at sila ay napunta sa ibang universo, kaya kailangan silang balikan ni Ren. Nagreklamo si Ren tungkol sa muling pagpapadala sa kanya gayong kakabalik lang niya mula sa England. Ngunit sinigawan siya ni Raven, sinabing wala siyang pagpipilian dahil iyon ang kanyang trabaho. Dahil karamihan sa target na planeta ay karagatan, sinabi ni Raven na naayos na niya ang isang eksperto sa dagat upang tulungan siya. Nang oras na yon, pumasok ang eksperto, at napag-alaman niyang ito ang parehong babaeng nakita niyang kumakanta ng napakaganda kanina. Ngunit tiningnan ng babae si Ren nang may purong pagkasuklam, tinawag siyang isang walang pera at walang kwenta. Ipinahayag ni Raven kung gaano siya kasaya na nagkakilala silang dalawa, at ipinabatid sa kanila na ang dalaga ang magiging bagong umuupo ni Ren, na ikinagulat nilang dalawa. Nang lumaon, dinala ni Ren ang dalaga pabalik sa kanyang tahanan at ipinakilala siya sa iba, at masaya nilang tinanggap siya bilang bahagi ng kanilang circle. Pagkatapos ay ibinunyag ni Wu Yue na siya pala ay anak ng isang sirena, isang sinaunang lahi sa mga itinaboy. Nang ipinahayag ni Ren ang kanyang pagkalito, ipinaliwanag ni Vivian na ang mga sirena ay naninirahan sa dagat at bihira makita ng mga tao. Gayunpaman, ang kanilang lahi ay nakakagulat na binubuo lamang ng mga babae. At nagpaparami sila sa pamamagitan ng lihim na ritual ng pagbasag kung saan ang isang kakatwang gunting ang sentro. Pagkatapos, tamang salubungin siya sa sambahayan na may lutong bahay na pagkain na ginawa ni Vivian, at mga pagtatalo sa pagitan ng dalawang babae, na nakakaaliw sa kanya. Matapos ang maliit na salo-salo sa pagtanggap, binrief sila ni Ren tungkol sa susunod na misyon, at kung paano niya tanging dalawang nangungupahan lamang ang makakasama niya kasama si Wu Yue. Parehong gustong sumama nina Vivian at Lily, ngunit nang ibunyag ni Ren na pupunta sila sa kalawakan, nag-alinlangan si Vivian. Samantala, sinabi ni Zack na may karanasan siya sa mga spaceship, kaya siya ang unang pinili ni Ren. Pagkatapos, nagwala si Lily at nagmakaawa na isama, gustong pumunta sa kalawakan, ngunit kapag sumasakit ang tiyan niya, napipilitan siyang manatili sa gilid. Nang gabing yon, habang tulog ang lahat, nakita ni Wu Yue si Ren na kumukuha ng inumin mula sa ref, at tinukso niya ito dahil hirap itong matulog dahil sa takot sa susunod nitong misyon. Tinatanong naman ni Wu Yue kung anong klaseng grupo sila Ren at ang iba pa. At nagulat si Ren na walang sinabi si Raven sa kanya. Kaya pinili nitong magsinungaling at sabihin na lang na sila ay mga espesyal na tagapagbantay ng kalawakan. Tinatanong naman ni Ren si Wu Yue kung bakit siya naglalakbay sa buong taon, ngunit tumanggi itong sabihin at sinabi na lang na ito ay isang lihim. Kinabukasan, nakatayo sila Ren, Wu Yue, at Zack sa balkonahe. Ang terminal ay nagpapagana sa mga coordinate, at sa isang iglap, sila ay nailipat palayo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa istasyon ng Kuiper, kung saan sila sinalubong ng isang mabait na gabay. Ipinaalam ng terminal kay Ren na ang gabay pala ay isang alien, na ikinagulat niya dahil inasahan niyang kakaiba ang itsura ng mga alien. Ipinaliwanag ng gabay na ang kapaligiran ay inayos upang maging katulad ng Earth. Tinatanong naman ni Ren kung bakit tila walang tao sa istasyon, at ipinaliwanag nito na ito ay pangunahing sentro ng transportasyon. Kaya hindi nagtatagal ang mga tao. Sinabi ng gabay na ihahatid niya siya sa itinalagang lugar ng pagdaong at binanggit na ang mga tripulante doon ay maaaring mas maging kamukha ng mga alien na naisip niya. Nang dumating sila, namangha si Ren dahil ang mga alien ay eksaktong mukhang tulad ng inaasahan niya. Ngunit, mabilis siyang hinayla ng terminal papunta sa barko, para hindi sila mahuli. At ipinaliwanag nito na gagamitin muna nila ang isang sasakyang sibil bago lumipat sa iba pa mamaya. Pagkatapos, lumitaw ang isang hologram na nagpapakita sa kapitan ng barko. Inanunsyo niya na malapit na silang maglakbay ng humigit kumulang 200 bilyong light year ang layo. Tinanong ni Ren kung gaano katagal ang magiging biyahe, at ipinagmalaki ng kapitan ang kanyang kakayahan bago idinagdag na napakabilis ng barko. Sabi niya, mararating nila ang kanilang destinasyon sa loob ng wala pang 24 na oras. Matapos magyabang, sinimulan niya ang barko at umalis. Pagbalik sa Earth, ipinagpapatuloy ni Vivian at Lily ang kanilang karaniwang paglalaban. Habang naglalakbay, maayos ang lahat hanggang sa makita ng kapitan ang isa pang barko at nagpasyang makipagkarera rito dahil lamang sa pagmamataas. Sinubukan ni Ren na paalalahanan siya na kailangan nilang lumipat ng barko agad.
ngunit hindi siya pinansin ng kapitan. Pinag-isipan ni Ren na lumipat ng barko ng mag-isa, ngunit binabalaan siya ng terminal na magiging delikado kung makakaligtaan nila ang transfer point. Ginabayan sila ng terminal patungo sa labasan, ngunit nakita nilang nakakandado ang hatch. Pumasok si Zack at, gamit ang kanyang lakas kasama ang kanyang anyong demonyo, sa pilitan niya itong binuksan. Inilunsad nila ang kanilang maliit na barko, kasama si Zack, tumalon kasunod nito. Ang barko ay patungo sa destinasyon, ngunit pagpasok nito sa atmosfera, nawalan ito ng elisi. Bumagsak ito sa karagatan. Habang iniisip ni Ren na siya'y mamamatay na, si Wuyo ay nagbago sa anyo ng kanyang sirena at niligtas siya, at ang huling nakita niya ay isang magandang babaeng parang isda. Pagkatapos, nang tuluyan ng idilat ni Ren ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa espasyo ng panaginip muli, nakahiga sa eksaktong kaparehong kabina tulad ng dati. Lumitaw ang terminal at sinabihan siyang huwag mag-alala. Ipinaliwanag na niligtas siya ni Wuyo mula sa pagkalunod at naipaalam na sa iba ang kanyang sitwasyon. Nagulat si Ren na ang terminal ay kayang gumana sa dalawang magkaibang mundo, at sinabi ng terminal sa kanya na napakadali lang para dito ang mag-double porting sa dalawang magkaibang mundo. Bigla, nakarinig si Ren ng laban sa labas, at nang sumilip siya, nakita niya ang mga lobo mula kanina na ipinagtatanggol ang kanilang teritoryo laban sa mga halimaw na kulay pula. Nang makita ni Ren na natatalo ang mga lobo, pumasok siya at tinulungan sila gamit ang isang kalasag. Ngunit sa kabila ng tulong, ang Alpha Wolf ay nakaramdam ng insulto dahil sa pagtulong at handa na siyang magalit at kumilos ng agresibo sa kanya dahil dito. Binanggit din niya ang kanyang maling pangako na magdadala ng dentista, ngunit tiniyak ni Ren sa kanya na magdadala siya ng isa, at matapos makita kung paano tumulong si Ren. Sila, pinili niyang paniwalaan ang unggoy na ito na walang buhok. Pagkatapos, inilabas ni Ren ang metal na plato na nag-teleport sa kanya at tinanong kung alam ng lobo kung ano yun. Nakilala ng Alpha Wolf ang sulat at sinabing iyon ay isang sinaunang sulat. Nagulat si Ren nang makitang alam yun ng lobo, at ipinaliwanag ng lobo na isang tao ang minsang nagturo yun sa kanya at kung paano yun ginamit para sa mga ritual at pagpapala. Tinanong ni Ren kung para saan pa ang mga lengguwahe. Ngunit habang ipinapaliwanag ng lobo ang kasaysayan yun, biglang nabalik si Ren sa totoong mundo. Naiinis si Ren na nagising siya, at sinabi ni Zack sa kanya na kailangan nila siyang gisingin gamit ang shock ng kidlat. Ipinaalam pagkatapos ng terminal sa kanila na naskan nito ang planeta, at napagpasyahan na base sa labi ng sasakyang panghimpapawid, ang naninirahan ay maaaring nasa isa sa dalawang lugar. Matapos marinig yon, ang grupo ay pumunta upang tingnan ito. Balik sa Earth, nagluluto si Vivian gaya ng dati, dinadagdagan ng maraming bawang ang kanyang ulam sa kabila ng pagiging vampira. Ngunit sa halip na makaapekto sa kanya, ang bawang ay tumama ng husto kay Lily, pinatulog siya, at naging sanhi ng kanyang pagkaubos ng lakas, kaya't kinailangan ni Vivian na alalayan siya. Balik sa crew, mabilis na dumating si Ren at ang kanyang grupo sa lugar ng pagbagsak ng barko ng naninirahan. Nagulat si Ren sa dami ng pinsalang dulot ng pagbagsak, at sinabi na ito. Sana'y lumabas sa mga pangunahing balita sa loob ng ilang buwan kung ito ay nangyari sa Earth. Naglakad si Zack upang tingnan ang barko, at puwersahang binuksan ang pinto, ngunit wala siyang nakita sa loob. Dahil hindi nasisiyahan, ginamitan niya ng masusing pagsisiyasat ang buong barko upang siguraduhin walang nagtatago ang may-ari. Matapos walang makita, sa wakas ay nagsalita ang terminal at ipinaliwanag na ang bahagi na kanilang natagpuan ay hindi ang lugar ng kargamento. Nabigla si Ren at nagtanong kung bakit nasa bahagi ng kargamento ang may-ari. Sinabi ng terminal na hindi nito alam, ngunit binanggit nito na ang lugar ng kargamento ang pinakamatibay na bahagi ng barko, na nagpapataas ng tsansa ng kaligtasan. Nang marinig ito, iminungkahi ni Ren na tingnan nila ang isa pang pinangyarihan ng pagbagsak, na matatagpuan sa ang karagatan. Nang walang pag-aalinlangan, sumisid si Wuyo sa dagat upang siyasatin ang mga labi ng barko, na nasa lalim na 5,000 metro. Bago tumalon, ibinato niya ang kanyang mga damit kay Ren para ingatan, na halos nagdulot ng hindi inaasahang pakiramdam ng basa sa kanyang panloob na damit. Pagkatapos ay iminungkahi ng terminal na sumunod si Ren sa kanya dahil siya ang tagasuri at kailangan siyang naroroon, at bago pa siya makakilos, dinakma siya ni Zack at inihagis sa tubig. Nasalo siya ni Wuyo bago pa siya malunod,
at napagtanto ni Ren na kaya niyang huminga sa ilalim ng tubig salamat sa kapangyarihan nito. Ipinaliwanag ni Wu Yu na kinokontrol niya ang tubig sa kanilang paligid. Nagpapahintulot sa kanya na huminga at makayanan ang presyon, na nagpamangha kay Ren sa lakas ng mga itinatakwil. Bigla, isang malaking peteng ang lumitaw at sumugod patungo sa kanila. Nadarama ang panganib, nagbago ng anyo si Wu Yu bilang isang nakakatakot na pugita, tinakat ang mangmang na isda at pinatakas ito palayo. Nabigla si Ren, at ipinaliwanag ni Wu Yu na kaya niyang magbago ng anyo sa halos anumang bagay. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang bahagi ng barko para sa kargamento, at matapos i-scan ng terminal ang kargamento, iniulat nito na may pinsala ang labas, ngunit tila buo ang loob. Para suriin ito, lumikha si Wu Yu ng isang tuyong espasyo sa paligid ng kargamento gamit ang kanyang kapangyarihan. Madaling nakapasok si Ren, ngunit nang subukan ni Wu Yu, patuloy siyang nadudulas dahil sa kanyang pang-ibabang katawang parang isda. Tinanong ni Ren kung bakit hindi siya bumabalik sa anyong tao, at pinaalalahanan niya ito na naiwan niya ang kanyang damit, ibig sabihin, magiging lantad ang kanyang pagiging isda. Pagkatapos, binuksan ng terminal ang lalagyan, ngunit nadismaya si Ren nang makita niyang walang laman sa loob. Iminungkahi ni Ren na kontaken si Raven para humingi ng tulong. Habang nakikipag-usap sila, nakahanap si Wu Yu ng mas maliit na kahon sa loob na puno ng gamit ng sanggol. Sinabi ni Ren kay Raven na hindi nila mahanap ang nangungupahan, ngunit iginiit ni Raven na imposible ito at humihiling na makita ang loob. Nang ipakita niya rito, itinuro niya na hawak na ni Wu Yu ang nangungupahan, at ang itlog na nilalaro ni Wu Yu ay siya pala ang nangungupahan. Biglang nadulas ang itlog at muntik nang magdulot ng sakuna, ngunit hindi ito nabasag. Sinabi ni Raven kay Ren na makipagkita sa kanya sa isang malawak na lupain sa loob ng isang oras upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Pagkatapos ni Ren at Wu Yu, bumalik kami sa lupa at muling nakasama si Zack. Magkasama silang naghihintay kay Raven. Di nagtagal, dumating siya sakay ng isang malaking barko, ngunit ang kanyang dramatikong paglapag ay nagresulta sa paglibing sa kanila sa buhangin. Pagkatapos ay casual niya silang inanyayahan sumakay na parang walang nangyari. Mabilis na nakalimutan ni Ren ang lahat nang malaman niyang kanya ang barko, at lubos siyang namangha, hindi inaasahan ang gayong regalo. Nang tanungin niya ang pangalan nito, sinabi ni Raven na ito ay tinatawag na hybrid turtle, na para kay Ren ay kapwa katawa-tawa at astig. Pagkatapos ay ipinahayag ni Raven na ang itlog na kanilang nakuha ay pag-aari ng isang sirena, ang huli sa kanyang uri matapos mawasak ang kanyang mundo. Idinagdag niya na ang sirena ay may pagkakatulad kay Wu Yu, na isang siren. Kapag handa na silang umalis, hinayaan ni Ren na ang terminal ang humawak sa paglulunsad ng barko dahil wala siyang ideya kung paano ito paandarin. Pagkatapos, umuwi ang grupo, at pagpasok nila, sinalubong sila ng bahay na wasak mula itaas hanggang ibaba. Pagkatapos, nakita nila si Vivian na desperadong pinipigilang makawala si Lily, at nang tanungin kung ano ang nangyari, sinabi ni Vivian na nagwala na si Lily. Bigla, nakawala siya sa mga tali at lumukso kay Ren, ngunit nailigtas siya ng kanyang kalasag. Nang muli siyang sumalakay, mabilis siyang pinigilan ni Zack sa pagsugod. Ipinaliwanag naman ni Vivian kung paano nawala ng malay si Lily habang naghahapunan at biglang naging parang asong ulol. Iminungkahi ni Ren na dalhin nila si Lily kay Raven, at habang umaasa sila na si Raven makakatulong, binabalaan sila ng terminal na hindi maaaring i-teleport si Lily dahil sa pagiging hindi matatag. Nang marinig yun, agad na kumilos si Zack, at gamit ang toyo, gumuhit siya ng magic circle at ni-teleport silang lahat sa space station. Pagkadating nila, sinabihan sila ni Raven na huwag guluhin ang kanyang tanghalian, ngunit kumapit si Lily sa binti ni Raven na parang pagkain. Gayunpaman, ipinakita ni Raven na hindi siya nababahala, at gamit ang kanyang abilidad, inilapat niya ang kamay sa ulo ni Lily at sinilip ang nasa isip nito. Doon, isinisiwalat ni Lily na nakikita niya ang malaking pulang buwan at ang mga tao rito na natutunaw sa dagat. Iyon ang nagudyok kay Lily na umatake, ngunit si Raven, madali siyang pinatulog ng mahimbing. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Raven na si Lily ay dumadaan sa isang prosesong ebolusyonaryo kung saan makakakuha siya ng mga bagong kakayahan at magiging mas malakas. Gayunpaman, bago niya marating ang antas na yun, kailangan niyang maging ganap na lobo.
Sabi ni Raven ay mayroong nakapag-udyok nito kamakailan, at napagtanto ni Ren na ito marahil ay ang iskarlatang buwan na nilikha ni Vivian sa kastilyo noon. Dahil dito, pagkatapos ay sinabi ni Raven kay Ren na dalhin si Lily sa Enhancement Center upang patatagin siya, at habang papalayo sila, tinanong niya sina Zack at Wuyo kung mas maganda ba ang buhay kasama si Ren, kung saan sinabi nila na ito ay walang katapusang mas maganda. Makalipas ang ilang oras, nagising si Lily sa sentro, at humihingi ng tawad sa pagdudulot ng gulo. Sila ni Vivian ay nagsimulang magtalo muli, ngunit sinabi ni Ren kay Lily na kumalma, sinasabing si Vivian ang nanatili sa kanyang tabi sa buong panahon, na ayaw kilalanin ni Vivian. Pagkatapos, pinauwi ni Ren ang mga itinaboy upang makapagpahinga habang iniuulat niya ang nangyari kay Raven. Nang makita niya ito, sinabi niya kay Ren, kailangan niyang magsulat ng ulat tungkol sa mga bagong nangungupahan na nakuha niya ngayon. Dahil dito, pinagsisihan niya ang lahat, dahil hindi niya inaasahan na ang ganitong uri ng trabaho ay parang isang normal na trabaho, ngunit binalaan siya nito na kung hindi niya gagawin, hindi siya mababayaran at mananatili. Nabasag, na ikinatakot niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasiyahan ba siya sa bago niyang buhay kasama ang iba, at sinabi niyang oo. Ngunit pagkatapos, pinaalalahanan din ni Raven siya na si Lily ay hindi pa lubos na matatag, at ang panig niya bilang lobo ay pinipigilan lamang at babalik, kaya kailangan niyang maging handa para dito. Hinala niya na ito ay sa susunod na kabilugan ng buwan, at nang tingnan niya ito, nakita niyang ito ay sa susunod na araw, kaya sinabi niya kay Ren na siya mismo ang humarap dito dahil abala siya. Nang subukan niyang umatras sa takdang gawain, pinaalalahanan niya siya na mahusay ang ginagawa niya sa kanyang trabaho, kaya inaasahan niyang gaganap siya ng isa pang beses. Nang maglaon, pagbalik sa bahay, nakita ni Ren si Vivian na naghahanda ng isang espesyal na gayuma para kay Lily na mukhang isang napakalaking tae ng Incredible Goon ng Incredible Hulk. Kapag may tumulong patak sa lupa at sinunog ito na parang asido, nagsimulang mag-isip si Ren na lason ito sa halip na gayuma. Gayunpaman, may tiwala si Ren sa gayuma ni Vivian at hiniling niya rito na tapusin ito bago sila mag-camping trip. Pagkatapos, nagkampo si Ren at ang iba pa sa kabundukan upang maghanda para sa kabilugan ng buwan. Ang mga ipinagtabuyan ay naengganyo sa konseptong ito na tinatawag na camping, at tinitiyak ni Ren sa kanila na ligtas silang gawin ang anumang nais nila sa mga bundok na ito nang walang takot na mahuli. Habang lumalalim ang gabi, ang ilan sa kanila ay naglalaro, habang si Lily naman ay walang tigil sa pagkain. Sinabi ni Vivian sa kanya na bilisan at mag-anyo, ngunit sinabi ni Lily na ginagawa niya. Ayaw niya, pinilit ni Vivian dahil pagod na ang lahat sa pakikitungo sa kanya kanina, at kalaunan, silang lahat ay nakatulog habang si Lily ay nanatiling gising. Makalipas ang ilang sandali, pinanood ni Lily ang buwan at dahan-daang nagbago ang anyo. Nang marinig nila ang kanyang pag-ungal, dali-dali silang lumabas at nakita siya sa kanyang anyong mailap. Binalaan ni Vivian si Ren na wala sa kontrol si Lily. Mabilis na gumawa si Zack ng harang at sinabihan ang lahat na manatili sa loob. Gaya ng inaasahan, nagwala si Lily at sumalakay, ngunit pinipigilan siya ng harang. Pagkatapos ng isang malakas na bugso ng hangin, natapos ang pagbabagong anyo. Sa kanilang pagtataka, nagbago ang anyo niya at naging isang higanteng Siberian Husky sa halip na lobo. Dahan-daang lumapit si Ren sa kanya, at muling binalaan siya ni Vivian, ngunit hindi umatake si Lily. Sandaling nakarelax ang lahat, at sinubukan ni Vivian na pakainin siya ng mga paeldores na inihanda niya upang pakalmeyin siya, ngunit lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. Nawalan muli ng kontrol si Lily, at napagtanto ni Vivian na nagkamali siya sa formula. Tumakbo si Lily patungo sa bayan, at hinabol siya ng grupo. Naisip ni Ren ang isang plano at sinabihan si Zack na pigilin siya sa pamamagitan ng kanyang lakas, ngunit nabigo ito kaagad. Sinubukan muli ni Vivian na gamitin ang kanyang mga paniki upang pigilin si Lily, habang sinubukan ni Ren na kausapin siya para pakalmeyin, ngunit nabigo rin yun. Habang papalala ang sitwasyon, narinig nila ang isang mahinahong tinig sa likuran nila, na lumalabas na si Wu Yuwei. Gamit ang kanyang tinig at kapangyarihan, napakalma ni Wu Yuwei si Lily. Pagkatapos ay marahang hinaplos siya ni Ren hanggang sa makatulog. Hindi nagtagal ay bumalik si Lily sa kanyang anyong tao, at mabilis siyang tinakpan ni Vivian ng mga paniki. Nang makauwi sila, inihihiga ni Ren si Lily sa kama para magpahinga.
Biglang lumitaw ang isang lalaking nakasalamin at mula sa likuran ay nawala ng malay si Ren. Di nagtagal, nagising si Lily sa tila isang bodega, at naguguluhan siya dahil hindi niya matandaan na ganoon kadumi ang bahay ni Ren. Sinusubukan niyang umalis, ngunit isang harang sa pinto ang nagtutulak sa kanya pabalik. Sa sandaling yun, dalawang lalaki ang pumasok at sinabi sa kanya na sila ang kanyang mga kamag-anak. Nalilito si Lily, at sinasabi nila na nabighani siya ng isang vampira at kailangan niya ang kanilang tulong. Nagtalo si Lily na mabait sina Ren at ang iba pa, ngunit hindi nila siya pinansin. Sinubukan niyang lumabas ng sapilitan, ngunit nawalan siya ng malay dahil sa ginawa nila. Habang papaalis na sila, may nakitang isa sa mga paniki ni Vivian, dahilan para mapagtanto nilang sila ay nabunyag. Samantala, nagising si Ren at sinabi sa iba na kinuha si Lily. Sinusubukan ni Vivian na gamitin ang kanyang paniki para makakuha ng impormasyon, ngunit may humaharang sa koneksyon. Ang terminal ay gumana at iniskana ang paniki na bumalik. Inanalisa nito ang datos at tinulungan silang malaman na si Lily ay pinananatili sa isang industrial area. Mabilis na bumuo si Ren ng isang grupo upang sagipin siya. Sinabi niya kina Wu Yue at Zack na magpares, habang siya naman ay kasama ni Vivian. Kasabay nito, pinalakas ng mga kidnapper ang kanilang taguan upang pigilan ang sinumang makapasok. Di nagtagal, sinubaybayan ni Vivian ang warehouse gamit ang kanyang mga paniki. Isa ang sumubok pumasok, ngunit napatumba ng isang harang. Sinuri ito ni Vivian at napagtanto na ito ay isang malakas na uri ng mahika na nakita na niya dati. Sinabi niya kay Ren na kailangan nilang humanap ng ibang paraan upang makapasok. Samantala, natuklasan ni Zack at Wu Yue ang tila isang lugar ng manggagawa sa malapit. Pinilit ni Zack buksan ang pinto at nakita ang isang grupo ng mga lalaki na casual na naglalaro, at mahinaong sinabi ni Wu Yue kay Zack na hindi sila dapat umatake dahil mukhang hindi naman mapanganib ang mga lalaki. Balik sa labas, pinaalalahanan ni Vivian si Ren na marahil ay makakadaan siya sa harang, tulad ng dati, dahil ang kanyang kakayahan ay kayang magpawalang bisa sa mahika. Sinubukan nila, at nang hawakan ni Ren ang harang, bahagi nito ay naging alikabok. Pagkatapos, binuhat ni Vivian si Ren, balak siyang dalhin sa isang itaas na pasukan, ngunit bigla silang sinalakay ng isa sa mga tagapagkulong, si Yuan, na naghihintay. Inakusahan ni Yuan sina Ren at ang kanyang grupo ng pagdukot kay Lily, kahit na malinaw na siya ang may kagagawan. Galit siyang nagbago ng anyo bilang isang taong lobo at sinimulang salakayin sila gamit ang mahika, na nagpipilit sa kanila na umiwas ng tuloy-tuloy. Inilapag ni Vivian si Ren sa isang tila ligtas na lugar, ngunit mabilis itong naging mapanganib nang muling sumugod si Yuan sa kanila. Sinabi niya kay Ren na siya na ang bahala kay Yuan at hinimok siyang hanapin si Lily, ngunit ayaw ni Yuan na makaalis sila, kaya binitbit ni Vivian si Ren patungo sa tuktok ng isang tore habang nilalabanan si Yuan. Kasabay nito, sina Zack at Wu Yue ay humaharap pa rin sa mga lalaki sa silong. Habang nagpapatuloy ang laban, nakasuntok ng malakas si Vivian kay Yuan, at mula sa lakas nito ay napagtanto niyang ito ang kinatatakutang vampira na kilala bilang Kondesa ng Pulang Buwan. Pagkatapos magpumiglas ng ilang sandali, sa wakas ay nakapasok si Ren sa loob ng gusali. Gayunpaman, biglang lumitaw sa likuran niya ang kapatid ni Yuan at muntik nang mapinsala ang kanyang leeg kung hindi lang sa kalasag na sumagip sa kanya sa oras. Mabilis na tumakbo si Ren sa gusali, sinusubukang tumakas, ngunit sinabihan siya ng terminal na huminto sa pagtakbo at harapin ang asong lobo. Nagdahilan si Ren na hindi niya kayang labanan ang ganoong kalakas, ngunit ipinaalala ng terminal na dumaan siya sa proseso ng pagpapalakas at ngayon may katulad na lakas. Nang magduda si Ren sa kanyang sariling lakas, dinaklot siya ng werewolf at pinaghagis-hagis, ngunit nakaligtas siya. Sinubukan ni Ren na magtago, ngunit binalaan siya ng terminal na matutuntun siya ng werewolf sa pamamagitan ng amoy. Gaya ng inaasahan, muling natagpuan siya ng lobo. Halos hindi nakatakas si Ren at pagkatapos ay ginamit ang kanyang isip, binuksan ang mga water sprinkler upang mahugasan ang kanyang amoy. Gumapang siya sa mga bentilasyon para makalayo at kalaunan ay natagpuan si Lily. Tuwang-tuwa si Lily nang sabihin sa kanya ni Ren na uuwi na sila. Ngunit naharangan muli ng werewolf ang kanilang pagtakas. Bigla, bumulusok si Yuan sa gusali matapos ihagis ni Vivian. Binalaan niya ang kanyang kapatid na huwag labanan si Vivian.
Ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang kondesa ng buwan ng dugo. Nang magsisimula ng lumala ang sitwasyon, namagitan si Ren at sinabihan ang lahat na kumalma. Ipinaliwanag niya na ang dalawang babae ay kanyang mga umuupa, at nang matanto ng mga lobo na siya ay nagsasabi ng totoo, umatras sila. Nahirapan silang maniwala na makikipagkaibigan sila sa mga vampira, ngunit pinili nilang paniwalaan ito. Sa sandaling yun, habang kumakalma ang lahat, biglang dumating ang mga mangangaso ng demonyo at pinalibutan ang gusali. Naghanda ang dalawang lobo para lumaban, ngunit naging target sila ng mga atake ng mga mangangaso ng demonyo. Habang tinatamaan sila ng mga atake, hinarang ni Ren ang mga ito gamit ang kanyang kalasag. Sinabihan niya ang lahat na tumakbo, at habang sila ay tumatakas, naiwan siya upang agawin ng pansin, nagbibigay kina Vivian at Lily ng oras upang makalabas. Ginagamit naman ni Ren ang matinding liwanag ng terminal upang bulagin ang mga mangangaso, na nagpapahintulot sa kanya at sa dalawang lobo na makatakas din. Gayunpaman, tumatanggi ang mga mangangaso na sumuko at patuloy silang hinahabol. Iniisip ni Ren at ng mga lobo na nakalayo na sila ng sapat, ngunit muling sumulpot ang mga mangangaso, kasing porsigido pa rin. Di kalaunan, nakaharap ni Ren ang isang pulang buhok na mangangaso ng demonyo na humanga sa kanyang mga kakayahan. Tumanggi siyang maniwala na isa lamang siyang normal na tao, dahil hindi dapat taglayin ng mga tao ang ganoong kapangyarihan. Habang patuloy ang laban, nasanay na si Ren sa paggalaw na parang isang superhuman. Kalaunan, nagkaroon siya ng kalamangan, hinabol siya, at pinatulog. Nang siya ay mawala ng malay, iniwan niya ito upang tulungan ang iba. Samantala, buong lakas na lumaban si Yuan at ang kapatid niya ngunit kalaunan ay nadaig. Bigla, nasaksak si Yuan ng isang pilak na talam at nagsisimulang maging bato. Walang magawa ang kapatid niya habang lumalala ang sitwasyon, ngunit dumating si Ren sa tamang panahon. Sumama si Lily sa kanya at nagbabala na nasa kritikal na kondisyon si Yuan. Sinabi niya kay Ren na may ideya siya at ginamit ang bago niyang kapangyarihan mula sa kanyang ebolusyon. Isang malakas na buhawi ang nabuo, nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas kasama si Yuan. Umulong sila patungo sa gubat, kung saan kaagad na nakipagkita sa kanila sina Wu Yu at Zack. Sinuri ni Wu Yu si Yuan at sinabing kaya niya itong pagalingin gamit ang kanyang mahika. Ipinaliwanag niya na ito ay kahawig ng mahika ng tubig at sinimulan ito sa pamamagitan ng pagkubkob sa kanya sa loob ng isang bowl ang tubig. Habang ginagawa niya ito, nagpasalamat ang kapatid ni Yuan sa kanila at nangakong ipapaliwanag ang lahat. Inihayag niya na tinarget nila si Lily dahil sa isang probe siyang konektado sa mga sirena. Ayon dito, darating ang panahon na mabawi ng mga pinagtabuyan ang kanilang lakas, habang hihina naman ang mga mangangaso ng demonyo. Dahil dito, maraming pinagtabuyan ang nangangalap ng kanilang uri, kaya't sinubukan nilang kunin si Lily. Humingi siya ng tawad para kanina, inamin niyang akala niya ay nilinlang siya ni Vivian. Hindi nagtagal, natapos ni Wu Yu gamutin si Yuan. Nang sila ay magpapahinga pa lamang, umatake muli ang mga mangangaso ng demonyo. Madali sanang matatalo ni Zack ang kanilang pinuno, ngunit sa halip ay iminungkahi ang pag-uusap. Nang tumanggi ang pinuno, nagpakita si Zack ng sulyap sa tunay niyang kapangyarihan, kaya't natakot ito. Sinubukan tumakbo ng pinuno, ngunit nag-teleport si Zack at pinigil siya at ibinalik, binalaan siyang huwag na silang guluhin muli. Matapos niyang asikasuhin ang pinuno, naghanda sina Yuan at ang kanyang kapatid. Para umalis, tinatanong sila ni Lily ng higit pa tungkol sa propecia, at sinabi nilang narinig nila ito mula sa isang sirena na dumaong. Habang paalis ang mga lobo, biglang lumitaw muli ang pulang buhok na mangangaso at itinutok ang kutsilyo sa leeg ni Wu Yu, hinihingi na palayain ang kanyang amo. Nagiging tensyonado ang sitwasyon, ngunit bago pa lumala ang mga bagay-bagay, lumitaw si Nangang at sinabihan siya na pakawalan si Wu Yu dahil kailangan niya itong kunin. Palihim siyang nagbigay senadoryas kay Ren na siya ay nasa panig nila. Pumayag ang pulang buhok na mangangaso na palayain si Wu Yu kapalit ng kanyang amo. Gayunpaman, sa sandaling pumasok sila sa kagubatan, nahulog sila sa isang bitag, at umalingaw-ngaw ang kanilang sigaw sa lugar. Lumabas na magkakilala sina Wu Yu at Nangang, at pinasalamatan siya ni Wu Yu sa pagtulong niya. Ngunit pagkatapos ay sinipa pa rin siya nito papunta sa kagubatan. Sa isang nakakagulat na pagbabago ng pangyayari, kapatid pala ni Nangang si Wu Yu,
Isiniwalat ang katotohanang nabanggit niya kanina, at iniwan ang buong grupo na tuliro, dahil hindi nila ito inaasahan. Kalaunan, nang makauwi ang grupo, agad na nagsimulang magtalo sina Wuyo at Nangam na parang karaniwang magkapatid. Nagreklamo si Wuyo kung gaano kakulit ang kanyang kapatid at kung paano siya palaging sinusundan nito, kunwari ay para sa ang proteksyon niya. Ipinaliwanag naman ni Vivian na lahat ng sirena ay babae, at ang dahilan kung bakit may-ari ng lalaki si Nangang ay dahil ang kanilang ama ay isang mangangaso ng demonyo, habang ang kanilang ina ay isang sirena, na nangangahulugang na humaling ang kanilang ama sa mga sirena. Nang tanungin ni Vivian ang tungkol sa kanilang mga magulang, inihayag ng magkapatid na bigla silang nawala isang araw nang walang bakas. Habang patuloy na nagkukwentuhan at nagsasaya ang lahat, nalaman ni Lily na naging husky siya sa halip na lobo sa panahon ng kanyang ebolusyon, at nagsimula siyang umiyak. Nag-alok si Vivian na tingnan ang kanyang dugo at bigla siyang kinagat sa leeg. Matapos tingnan, sinabi niya na walang kaugnayan si Lily sa mga lobo, ngunit lalo lang nitong ginagalit si Lily dahil pakiramdam. Parang kinagat lang siya ni Vivian nang walang dahilan. Mabilis na bumalik ang dalawa sa kanilang nakasanayang bangayan habang nanunood lang ang iba. Hindi nagtagal, dumating sina Yuan at ang kapatid niya sa bahay. Halos magkaroon ng gulo sa pagitan nila at ni Nangang, pero pinigilan ito ni Zack gamit ang kanyang nakasanayang lakas. Nang huminahon ang lahat, ipinaliwanag ni Ren na si Nangang ay isang pinagkakatiwalaang kapanalig, kahit na siya ay isang part-time na mangangaso ng demonyo na ang kakayahan ay katumbas ng kay Zenitsu nang walang tulog. Biglang naglabas ang kapatid ni Yuan ng isang gintong bara, at agad na nawala ng focus si Vivian dahil mahilig siya sa pera. Bigla na lang, namatay ang mga ilaw. Kinuha ni Ren ang terminal para gamitin itong flashlight, at nagsimula silang magtingin-tingin sa paligid. Sa huli, napagtanto nila na walang umaatake sa kanila, at nawala lang ang kuryente dahil nakalimutan ng kanilang pulubing may-ari ng lupa na bayaran ang bill ng kuryente. Nagsimulang mag-usap ang lahat tungkol sa pera, pero wala naman talagang kahit sino sa kanila ang mayroon nito. Napagod si Ren sa lahat ng ito at pumunta sa kanyang silid para matulog. Matapos siyang umalis, sinabi ni Lily sa iba na dapat nilang tulungan si Ren sa pagbabayad ng mga bill. Kinaumagahan, nagising si Ren sa isang walang taong bahay. Samantala, sinusubukan ni Lily na magtrabaho sa isang tindahan ng tuta, pero hindi maganda ang takbo ng mga bagay-bagay. Ang iba pang miyembro ng grupo ay nahihirapan ding kumita ng pera. Nagpasya si Ren na pumunta sa opisina ni Raven para humiram ng pera, at pumayag si Raven na tumulong, na sinasabing maganda ang takbo ng kanyang sitwasyon. Pagkatapos ay nagtanong si Ren kung may koneksyon sa pagitan ng mundong panaginip at ng mga itinatakwil, at sinabi ni Raven na karamihan sa mga itinatakwil ay nanggagaling doon. Kalaunan, dahil hindi naging matagumpay ang kanilang mga pagtatangka sa pagkuha ng trabaho, nagpasya ang mga nangungupahan na maghanap na lang ng kayamanan. Patuloy na nagtatanong si Ren kay Raven, sinusubukang humanap ng paraan para matigil ang salungatan sa pagitan ng mga itinatakwil at mga mangangaso ng demonyo. Ipinaliwanag niya na nag-aalala siya sa kanyang mga nangungupahan. Pagkatapos ng mahabang araw, umuwi si Ren at nagulat nang makitang nakasindi na ulit ang mga ilaw. Malugod siyang sinalubong ng iba, at sinabing nakakuha sila ng sapat para makabayad ng mga bayarin. Pagkatapos, umupo silang lahat para kumain, at sa labas, pinapanood sila ng mga taong lobo, na pagtatantong para silang isang malaking pamilya, bago magpasya ang dalawang magkapatid na aso na umalis. Nang lumaon, nalaman ni Ren na umalis din si Nangang para magtrabaho, ngunit tiniyak ng iba sa kanya na, kahit isa siyang mangangaso ng demonyo, tutulungan niya sila kapag kinailangan. Pagkatapos, tinalakay ni Ren ang tungkol sa dimensyong panaginip, kung saan sila nagmula, at dahil sa pagiging mausisa, bawat isa sa kanila ay nagpumilit na sumama sa kanya, simula ng isang bagong pakikipagsapalaran na ipagpapatuloy sa Season 2 na hindi kailanman darating. Kung papanoodin mo ang recap ng anime na ito hanggang sa dulo, magkomento sa ibaba ng Daddy Landlord, at kung gusto mo ang mga buod ng anime na tulad nito, panoorin ang video na ito.